right now, Trio Tools is useless, no? So wag na po kayo umasa sa Trio Tools na babasahin niya ng tama. What's up guys? So this morning po may tanggap po ako isang actually late ako pumasok, no? So minamadali ako ng hipag ko na pumasok dahil may naghihintay daw sa akin customer. And unfortunately, it's an iPhone 13 Pro Max, this one, na Apple logo lang, no? So sabi niya Apple logo, and ang pinapapalitan nga nila ay battery. So sabi ko I need to check first, no? So dahil hindi lahat ng Apple logo or rebooting Apple logo is battery ang problema, no? Then sabi niya nagbubukas daw, but 1% lang illuminate o 0%. So sabi ko may pag-asa to, no? So, dahil kung mapanood nyo po sa mga vlog ni WhatsApp, this one, pag ganyan po ang issue, yung pag charge mo nagwa 1%, tas walang charging indicator, malamang sa malamang po, baka nabaksak ni ate, ng customer, at lumuwag po yung pagkakakabit ng battery. At pag ganyan po ang ginagawa po natin, binubuksan po natin yung unit, then dino-double check po natin ang connection, no? So then more often than not, fortunately po, no, sa mga tanggap ko po, nagagawa naman po natin by cleaning, then i-reattach po natin ng battery. So marami po tayong success story niya na yan po. Though yung minsan merong bumalik sa akin dahil sira na rin ng baterya, hindi na nakaya nung ganong proseso na ididiin ko lang yung battery terminal, nag-okay na. So sabi ko sige, tatry ko, bubuksan ko. But unfortunately, this is 13 Pro Max. So sabi ko, while ganun lang maaari yung solusyon sa problema na hindi nagcha-charge, nag-reboot, walang battery health, sabi niya wala nang battery health, iPhone 13 Pro Max din po ito, no? So at syempre pag bubuksan po yung unit, may risk pa rin yan, no? So singil po namin siya ng medyo malaki-laki. Sabi ko dahil may risk yung pagbubukas at tayo kung makabasag ng LCD to a point na bunuhan ko, no? Napakasakit po sa bulsa niya, no? So nagkasundo po kami. Then binuksan po namin yung unit, this one. So nabuksan po namin, no? Then while opening this one, may napansin po kami, this one. This one. Ayan guys, no? Para mas malinaw. Apparently, twice na ako nakakita nito sa mga nagpagawa sa akin. The first one was iPhone 12 Pro Max, if I'm not mistaken, na nabasa naman yun, no? Then ang nangyari nung chinek namin yung battery, sunog ito, this one. Ito pala yung sira, and nawala po, nagbukas po siya. Nung tinanggal namin to, nagbukas na siya, no? Then nung pagbukas ko nitong 13 Pro Max kanina, hindi ko na nabidyohan, no? So ito po yung nakadikit sa battery. Kumbaga meron siyang sa battery dito nakadikit, saka ito yung nakalagay sa terminal, no? So parang ito yung nagba-bypass, no? So sabi sa akin ng isang technician, ito daw yung booster. Kumbaga ito yung nagbo-boost ng battery from such a percentage, nagiging 100% yung battery. Or if I'm not mistaken, ito yung nagba-bypass sa Trio Tools para hindi mo ma-detect yung true battery health nung battery mo, no? So tinanong ko nga siya kanina, yung customer si ate, sabi ko ilang battery health naman yan ate for 6 months use? Sabi niya 90 pa yan, 90 plus. 90 pa ba? 97 pa, imagine 97 pa yung battery health. Pero ngayon nung tinanggal po namin itong pinaka I don't know what part this one, no? So may nakasulat dito for 13 Pro Max version 1, no? So I would imagine na ito po yung pinaka booster niya, ito yung kailangan para maboost siya. At with this one, nababypass niya rin yung pagbasa ni Trio Tools, no? So hindi lumilitaw sa Trio Tools yung tunay na battery health ng unit, no? So I would say na right now Trio Tools is useless, no? So wag na po kayo umasa sa Trio Tools na babasahin niya ng tama yung battery health. And I would say na pati po yung ibang part, no? So ibang part ng pyesa, baka hindi niya rin basahin ng tama because of anything na pang-bypass nila, no? But either way, yun lang guys, this one is a refurbished 13 Pro Max. And ito po yung naging rason na sabi niya hindi niya naman nabaksak, no? But all of a sudden nag-reboot yung unit. Then pag nabuhay man,
na charge mo ng konti, 1% or 0% and walang battery indicator. And kung bukas man, wala ring battery health. No? So, this one guys. No? So, hindi ko lang nakuha sa pagdiin, kailangan pa namin tanggalin to dahil ito po yung sira, kaya nag-reboot itong unit. No? So, yun lang guys. Next time po, mag-iingat po kayo sa pagbili po ng refurbish. No? So, well of course, nasa inyo po yung risk. Kayo naman may pera. No? So, but, ang sinasabi ko po, pag refurbish talaga, one way or the other po yan, merong pinalitan, merong repair. No? So, merong binoost. No? So, yun lang guys, maraming salamat. This is an additional information for you guys para kahit pa paano po, you'll think twice sa pagbili po ng mga unit. And kailangan po, marunong din kayong tumingin kung refurbish or original po yung binibili nyo. I have nothing against refurbish. No? So, kung talaga may pera po kayo, why not? Buy it dahil mas mababa siya sa original. But of course, it has its own what you call this, risk. No? So, meron ding disadvantage yan. Meron mga downside. No? Pag mas mababa yung nabili mo, one way or the other, meron talagang papalya at papalya. Dahil yan po ay galing sa repair more often than not. No? So, yun lang guys. Maraming salamat po at maraming salamat po sa patuloy na suporta. Hanggang sa susunod po na vlog at information na ibabahagi ni WhatsApp. Guys, maraming salamat guys.